What's up mga lods? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na hindi gumagana ang wifi. So ayan, ang model po pala nito mga idol ay Samsung G701. So matagal na po ito mga idol, 2015 model. Ito po yung main problem niya. Kapag i-open mo naman yung wifi ay nagbo-blow siya, nakakasagap ng wifi. Pero kapag i-connect mo siya ay hindi po nagko-connect. Ang nakalagay lang po ay authentication error occurred. So, ayan mga idol, kung napapansin nyo po, connect natin, ayan, nagkukunik po siya, kung napapansin nyo po. Pero, ayan, ito po yung lumalabas. Hanggang connecting lang po siya, pero hindi nakaka-connect talaga, hindi nakakasagap. Ayan, ito po yung nakalagay, authentication error occurred. So, ayan mga idol, yan po yung main issue na gagawin natin ngayon. So, ayan mga idol, dahil sobrang luma na model ito, at sana may makuhaan pa tayo dahil bihira na lang po ang nagpapagawa nito at bihira na lang din ang parts. So, bago ang lahat, tanggalin muna natin yung screw mga idol at mag-shoutout tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayun mga idol, tanggalin natin yung battery at iangat po natin yung pinaka-likod back housing. So, ingat-ingat din mga idol, baka mamaya ang screen ang maangat ay pwede pong mag-blackout ito. Sa mga ganitong unit mga idol, kung napakatagal na talaga ay wala na sana itong mga pyesa, pero panoorin nyo po ang video kung nagawa natin. Ayan. So, ito po yung Wi-Fi IC mga idol. Yan po yung itim na yan. So, ganito po ang madalas na problema nito mga idol. Kapag nahuhulog po ito, hindi man siya nasisira or hindi man nababasag ang pinaka IC, pero hindi siya gumagana. So, kung nakita natin kanina mga idol, nagbo-blow naman siya, nabubuksan, pero kapag i-connect mo siya ay nag-i-error na. So, ang kailangan dito mga idol ay papalitan po ng pinaka Wi-Fi IC. So, saan tayo kukuha nito ng pyesa mga idol? Dahil napakaluma na po nito. Almost 10 years na po ang model na ito. So, ayan mga idol. So, buti na lang nakahanap tayo at meron tayong mga scrap na mga patay na unit. So, ayan mga idol, nakahanap po tayo. So, kung napapansin nyo po, meron po tayong nakuha na kaparehas. Ito po ay scrap lang. So, sira po ito at ang pyesa niya ay good pa. So, napakaswerte ng may-ari nito. Dahil sa tagal-tagal ba naman ng panahon ay meron pa tayong available ngayon. So, subukan po natin ito palitan mga idol. Kasi madalas naman po dito, papalitan lang po natin ng IC ay pwedeng gumana na. So, kung napapansin nyo po, napakalinis pa po ng IC. So, ang una natin gagawin, tanggalin natin at maglagay po tayo ng plugs. So, ang air temperature at heat na ginamit natin mga idol ay sakto lang, 350 heat. So, ayan, sakto lang na hindi po puputok dahil mayroon pa po itong mga parts sa ilalim mga idol. Kaya, ayan. So, init-initan lang po natin hanggang lumambot po yan. So, matanggal na po kagad yan. So, sa mga nagsimula po nito mga idol, kung meron po kayong mga scrap na board, ay huwag nyo pong itapon or ibenta kaagad kung meron pa itong mga available na part. Dahil darating po ang panahon na may maghahanap po talaga niyan. So, kagaya nito mga idol, matagal na. At naitago ko pa ang parts. So, buti na lang ito mga idol, subukan natin lagyan. So, dahil natanggal na po natin yung pinaka-IC, ang gagawin natin, linisan natin mga lod. Alisin po natin yung mga LED or mga tingga na nagsidikit-dikit para madali po natin malapat. At ayan, nilagyan po natin ng lacquer thinner. So, brasan po natin mga lods para malinis po tingnan. So, ayan, ready na po yan palitan. At ito po yung ipapalit natin mga lods. So, galing lang po sa unit. Ang tanong, paano ba yan ilipat? So, ayan mga idol, mag-apply ulit tayo ng pinaka-plugs at tanggalin po natin. So, same temperature, 350 heat. So, wag po natin taasan mga idol dahil pwede po yan pumutok ang pinaka-board or yung IC. So, madamage po siya kapag nasobrahan sa init. So, ayan. Init-initan lang po natin. So, hindi po lahat pala mga idol ng mga parts ng Wi-Fi ay meron tayong available. So, kung magkataon lang na meron tayong galing sa unit ay mas maganda at magawa natin ang paraan. So, pero naman mga latest model mga idol ay talagang mahirap pa hanapan ng pyesa. So, ayan, natanggal na po natin mga idol. So, kung napapansin nyo po, maganda pong pagkatanggal natin. Hindi na po natin kailangan i-revolve kapag mga original na galing sa unit. So, kapag ganito lang naman ang size ng IC mga idol, pwede nyo na po hindi i-revolve yan. So, diretso lapat na po siya. Sa video na to mga idol ay hindi po ako gumamit ng revealing plate. So, diretso lapat na po siya. So, naglagay pa ako ng plugs mga idol para madali po siya kumapit ang mga paa sa ilalim. So, same temperature, 350 heat at air naman ay mababas. Ang kaparehas pala nito na pyesa mga idol ay G7 Prime, G700, G7 Pro, G7 Plus. So, marami po siyang kakompatible. So, yan. Ang gagawin natin, kalugin lang po natin yan. At ayan, nalapat na po siya mga idol at naglagay tayo ng lacquer thinner at linisan natin. So, kailangan dito mga lods, hindi po magalaw ang kamay or hindi nanginginig kasi kunting pagkakamali lang din yan mga idol at tumabingi yan ay hindi po yan gagana. So, minsan maghahang na lang ang unit, hindi magtutuloy. So, ayan mga idol, kung napapansin niyo po, nakalapat na po siya.
So ito po yung pinagpalitan natin at sana gagana pa ito mga idol dahil kailangan po ito ng may-ari. So hindi po siya makabili ng bagong cellphone at ito lang talaga din ang gusto niya dahil napamahal na sa kanya to at napakatagal, may sentimental value na daw sa kanya. So ayan, ibalik na po natin yung mga camera at itesting muna natin bago natin i-reassemble dahil baka mamaya hindi po gumana. So ayan, i-on muna natin mga lods at ilagay muna natin yung screw para diretso tayo. So antayin po natin magbukas para matesting po natin kung gagana na ba talaga siya. Dito mga lods, isa sa parte ng paggawa ng mga ganito wifi, kung wala po tayo talagang pamalit ay hindi po natin magawa ng paraan. So kagaya nito mga idol, kahit luma na, basta may parts talaga tayo ay pwede natin magawa ng paraan. So ayun, testing na po natin. So marami pong nagtatanong sa atin mga idol, minsan talaga ay wala tayong available. So hindi po natin basta-basta pinapadala dahil gumagastos din sila ng mga shipping. So kung wala man ng available mga idol ay hindi po masayang ang inyong gastos. So ayan, subukan natin i-on mga idol. Kung napapansin nyo po mga idol, nag-on pa rin siya. So subukan natin siyang i-connect. So nag-i-scan pa siya mga idol. So dahil wala pa itong back housing mga idol ay wala po siyang antenna. So mahina po makasagap ng signal ng wifi. So ayan, antayin po natin lumabas po yung wifi. So ayan, kung napapansin nyo mga idol, so ayan po yung antenna ng inangat ko. So lumabas po siya mga idol pero mahina. So subukan po natin i-connect. So hindi po kasi nakalapat doon sa back housing, nandun po yung antenna ng wifi. So ayan, i-connect natin. So kanina hindi po siya nagko-connect, nag-i-error lang siya. At kapag mag-connect po ito ay ibig sabihin nasa wifi IC ang tama. So ayan mga idol, kung napapansin niyo po, connected na po siya pero mahina ang signal. So dahil wala pa po yung pinaka-antenna niya nandoon sa back housing. Pero kung napapansin niyo mga lods, nag-connect na talaga siya. At tingnan natin mamaya mga lods kung talagang lalakas na ba ang pinaka-wifi signal niya at makakunik na ba sa YouTube kapag nagpi-play tayo. So ilapat muna natin yung pinaka-back case para mas lumakas ang signal at yun muna natin dahil mabagal siya mag-on. So ibalik natin lahat ng screw muna. So maraming salamat pala sa lahat po ng nagpapaayos at sana mga idol, suportahan nyo po ang ating channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para bawat upload natin ay mapapanood nyo po ang ating mga video. At ayun mga idol, subukan na po natin i-connect ang wifi ulit na nakakabit na po sa pinaka back housing niya. So ayan, buksan natin yung settings at ayan, i-connect na po natin. So kung napapansin nyo po, nagbo-blow pa rin siya. So kapag nagkamali ka rin po dito ng lagay mga idol ay mawala po yung kulay blue at hindi magkakasagap ng wifi. So ayan, mas lalong mag-i-error mga idol. So ayan, connect natin at tingnan natin mga lods kung lalakas na ba talaga siya. Kasi kanina nung wala po yung back housing ay mahina lang talaga. At kung napapansin nyo mga lods, grabe sobrang lakas na po ng wifi niya. Pinaka malakas na po yan dahil nakasagad na siya. At tingnan po natin kung magkukunik na ba sa YouTube kapag i-play natin. At ayan mga idol, ang bilis po niya. At kung napapansin nyo mga idol, ang pinakamay-ari pala nito ay isa pong taga-subaybay sa ating channel. Isa po siyang subscriber. Maraming salamat mga idol sa inyong pagsuporta. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, nakasubscribe na po siya sa ating channel. Maraming salamat po sir sa inyong suporta. So ayan mga idol, inantay lang po nito at nagawa po natin ito sa loob po ng 25 minutes at nakauwi po agad siya. Dahil kung wala po tayong available mga idol ay pinapaiwan ko po ito. Ayan, nag-normal na po siya, wala na pong problema. Back to normal na po ito. At ito po yung pinagpalitan natin mga lods. At dito po natin kinuha sa lumang board na patay. So yun lang mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po. Click the bell button para lagi kayong updated sa ating bawat upload na mga video.